malaki po ang posibilidad na pagsabay-sabayin ang tatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil lahat po yung tatlo ay sunod-sunod na tinanggap ng Secretary General, Secretary Garapil, at lahat po ay may mga nag-endorso. Kasi yan po yung unang requirements sa rules. Pag may complainant, dapat may mag-endorsong congressman. Yung unang nagreklamo, Makabayan Black, inisponsor ng Makabayan Black congressman. Ang civil society grupo ay inendorso ng Makabayan ni Mamamayan Party List Laila de Lima. Yung pangatlong impeachment complaint na daladala ng mga pare at mga madre, inendorso rin ni Congressman Laila de Lima. So, tatlong sunod-sunod na impeachment laban kay Sara Duterte ang nakarating na sa Secretary General. At pag inirepair yan, sabay-sabay o kahit magkakasunod man sa Office of the Speaker, sabay-sabay din niyang ilalagay sa Committee on Rules para pagdating sa plenaryo, i-endorso sa Committee on Justice. Iyon ang proseso. So pag tatlo ito, ibig sabihin tatlong impeachment complaint ang tatalakayin sa Committee on Justice. Mahaba-habang usapan ito. Dito natin malalaman gaano kalakas at gaano katindi idedepensa ng mga nag-endorso ng kaso. Kasi nandun po yung buhay sa pagsusuri kung merong sufficient informed, kung tama yung proseso. Pag nakarating sa komite, okay na yan. Yun yung tamang proseso. Pero ang mahalaga dyan yung sufficient substance. Meron bang laman, buod, sangkap, o basihan yung impeachment. Iyon ang ipapaliwanag ng mga endorser ng kaso. At pag pinagsama-sama mo yung tatlong yan, na merong pagkakahalintulad, yung iba'y meron ding iba. Kasi doon sa unang complaint, walang nabanggit doon na issue ng extrajudicial killing. Pero doon sa pangalawa at pangatlo, nandun yung issue ng extrajudicial killing, graft in corruption, at saka yung Madriaga report o Ramil Madriaga sinumpang salaysay na mga tauhan ng mga Duterte at malapit sa kay Sara Duterte na ngayon ay nakakulong dyan sa bikutan. So matindi po ito. Ngayon pa lang, for your information lang, sa akin pong opinion, matinding dadaan at susuriin ito ng Committee on Justice at malaki ang posibilidad na makumbinsi ang 39 na mga membro, including chairman ng komite, na ituloy ang impeachment na ito at malabong ma-dismiss. Kasunod pa ng mga ex officio na parte rin pagdating sa botohan. Numbers game sa Committee on Justice, sa plenaryo. Numbers game hanggang sa impeachment trial. Hindi biro ito. Kaya nga inuulit ko, ayaw man aminin in public, apektado dito si Sara Duterte. Kasi alam niyang mahirap niyang lusutan ito. Dokumentado, hindi totoo na ito ay political harassment, abuse of power, lumang istorya, lumang dokumento, ebidensya, or walang ebidensya. Katulad ng kanyang sinabi sa official statement. Hindi totoo. Pinatunayan. Kaya nga sabi ko, yung ginawa ni Sara Duterte na statement nung nakaraang weekend, na sinasabi niyang walang ebidensya laban sa kanya, lalo na pasama. Kasi pinaghandaan at lalong naghanda ang mga complainant na patunayang meron silang ebidensya at hindi totoong walang ebidensya. Ang ebidensya ay hindi na luma. Kahit 2023, 2024, 2025, yan ay lahat ay ebidensya tungkol sa paggamit ng pera. Kaya po, siguradong ang bubugbugin ng mga Duterte camp ay ang Committee on Justice at ang mga congressman. Pero hindi nyo kilala si Congresswoman Luistro doon sa amin lalawigan sa Batangas. Matindi po ang prinsipyo niyan. Hindi nyo kayang takutin yan, hindi rin nyo kayang bayaran yan. At yung mga member ng komite, dahil alam nila ang taong bayan ay nakaabang dito. Isa pa, for your information,
na insulto, hindi nagustuhan pero nirespeto nila ang desisyon ng Korte Suprema na idiniklarang unconstitutional yung unang impeachment. Hindi yun nagustuhan pero siyempre respeto sa Supreme Court, tinanggap na lang. Kasi in-impeach ng Committee on Justice, ng buong Kongreso, doon sa 225 congressman na nag-endorso at nag-impeach kay Sara, binaliwala ng Korte Suprema. 225 yun. Karamihan at majority doon nakabalik at membro ng 20 Congress. Kakaunti doon ang nawala. Nandyan pa rin yan. Kaya sa aking opinion, mai-impeach sa pangalawang pagkakataon si Sara sa Kongreso. At tiyak na makakarating sa ang article of impeachment sa Senado. At pag si Senate President Tito Soto ang nandyan, sigurado rin, forthwith, magkakaroon ng trial. Iba ang galaw ng Kongreso ngayon at ng Senado kumpara noong panahon ni dating Senate President Escudero na nag-ingay lang sa press conference pagsalungat sa sinasabi ng saligang batas na forthwith. Pero ano nangyari? Ngayon, siya na yung naiipit to sa mga kaso. At dahil kaalyado, ngayon, hindi pwede kay Soto ang ganong sitwasyon. Nagsalita na siya, nag-aaral na siya, naghahanda na siya bilang presiding officer. Siya ang magpipreside ng impeachment court. Kahit hindi abogado, kinukonsulta daw niya ang mga veteranong abogado, mga associate justice ng Supreme Court para i-guide siya paano ang pagpipreside. At ang sabi niya, forthwith. Kung halimbawa dumating ng Lunes ang article of impeachment, yung din linggong yun, Martes o Wednesday, magde-decision sila para i-schedule ang trial. Ganon. Yun ang mangyayari at yan po ang sinasabi kong posibleng kinatatakutan ni Sara. Kaya nagpalabas ng statement ng isang araw na akala niya makukumbinsi niya ang mga Pilipino na ito ay political harassment lang, walang ebidensya, o pamumulitika lang. Kalokohan, hindi po yun. Buhay na buhay ang mga dokumento at complainant. Civil society, professional, business group, estudyante, abogado, kaparian, mga madre, at ang cause-oriented group na Makabayan Back. Nandyan po yun. Yan ang tunay na mamamayang Pilipino, ang complainant. Kaya good luck sa mga abogado kung paano harapin ang masalimuot at gagawa ng kasaysayang 2 beses mai-impeach ang Office of the Vice President. Yung una, for your information, na-impeach na siya, hindi lang nagkaroon ng trial. Ngayong pangalawang ito, malaking-malaki ang posibilidad ma-impeach ulit dahil seryoso at nasaktan ng mga congressman sa ruling ng Supreme Court. Minali sila. Kaya ngayon, itinama nila at paninindigan nila ang ebidensya, ang basihan. Kaya dapat ma-impeach ang pangalawang Pangulo.